po sa binigay niyo po na pagkakataon na ito. Nagkaroon po kami ng evangelistic meeting. Panginoon, salamat po sa mga bisita na dumalo po ngayong araw po na ito. Panginoon, tulungan niyo po na kung po magtatapos itong gabi na ito, kung saan yung mga kaibigan namin na pumunta, yung mga bata po, Lord, na nandito. Kahit bata po sila, Lord, dumating sa punto, Lord, na maintindihan po nila yung salita po ninyo. Gabayin niyo po ako sa pagtuturo ko mamaya. At yung bawat isa, Lord, mabuksan yung mga mata namin. Yung katotohanan na mayroong langit, may impyerno. At gusto namin masigurado ng bawat isa na langit po yung pupuntahan po ninyo. Wala na pong iba, Lord, na paraan kung hindi lamang po kayo. At tulungan niyo po mamaya, mabahagi ko po na maayos ito sa bawat isa. Mapurihan po kayo, Lord, sa lahat ng bagay po na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige, tayo po tayong lahat. Salamat ulit sa pagpunta ng bawat isa. Ano po? Kung meron tayong mga bisita, salamat po sa mga bisita natin. Ano po? Palista natin yung mga pangalan. Sino yung araw? Ano din yung invitation, yung guest ko natin pabigay sa kanila po para kunin lang natin po yung mga pangalan po nila. Sige, tawagin na natin ating song leader. Hello, 1, 2. Pastor po tayo. Good evening po sa inyo lahat. Kamusta po yung araw po natin ngayon? Masaya po ba? Di ba po lahat nasa good na lang ito po. Bakit po, start po tayo sa kantaan. Ano po, Jesus Save. Ready po? First verse, ready? So, salamat po sa inyo. Pasensya na, merong error, nagahang ako. Okay, sige. Ngayon po is i-welcome lang natin po yung mga guests. Salamat po sa inyo lahat, no, na pumunta. So, na-appreciate po namin yun. Okay, yung tanging gusto namin po, is tandaan nyo, hindi po para ilipat kayo ng religion. Yung pinaka-importante kasi lahat is yung meron tayong maayos na relasyon natin sa Panginoon. So meron tayong bisita po ngayon. So kung sakali po, patayin ko lang siya para ma-recognize lang po natin siya and
mapalakpakan lang po natin. Ako, si Sir Gerson, ano to, Soldenila? Bilyan. Soldenila. Meron pa po ba na tayo ay bisita? Sensya na po ha. Malabo yung ilong ko kaya hindi ko nababasa na maayos. Ako. Okay, si Ma'am Christina Bonanan. Okay, sige tayo mo siya. Tapos si Ma'am Edna Kembao. Amen. Sige po, pwede mo pa siya tumayo. So meron tayong mga bisita ng mga adult na po. Tapos yung mga bata, okay, welcome kayo sa pagpunta nyo ngayon. Ako, so wala naman yan sa dami ng bisita. Ako, yung importante, meron isang taong baligtas, isang malaking bagay ngayon para sa Panginoon. Sandali lang naman po tayo, magkakaroon lang tayo ng presentation po. At tapos pagkatapos po ng presentation natin, automatic preaching na po kagad. Saglit lang naman na oras po inihiling namin po sa inyo lahat. Sige po, play natin yung video presentation. O bago po pala i-play yun, ay isa po itong non-fiction, ay fiction po, no? Ibig sabihin, hindi siya totoong kwento, pero what if, no? Kung meron man ginato, at yung kaibigan mo nagpili ng letter para sa iyo, ano kaya gagawin mo? Okay, sige, i-play natin. Kunting tahingigan lang po, no? I-play natin yung ating video presentation. What if you had a friend who died without knowing Jesus as their personal Savior? What if he or she went to hell? What if one day you received a letter in the mail from beyond? A letter from hell. A letter from your friend in the flames of eternal torment. The following is a dramatic presentation. It was written by a fictitious high school student named Josh to a friend named Zach. Although Zach had every opportunity to tell Josh about Jesus, he didn't. They were best friends. They played soccer together, they went to classes together, they partied together, they shared their lives with each other. But there was one thing Zach held back from Josh: his personal relationship with Jesus Christ. The rest of the story is simple and sad. A few too many beers, a tragic drive home, a crash, a death, a funeral. Here is that letter in its entirety. A letter from hell. Here's that. It's a lot different than I expected. You see, I always thought dying would bring me into a world that's foggy and hazy. But this place is crystal clear. It's even more real than my life on Earth. I can think. I can talk. I can even feel. Right after the wreck, I could feel my spirit leaving my body. It was the weirdest thing, Zach. I thought I heard you screaming out to me, man. I must have been just imagining things. At first, I was just standing in line, getting registered, I guess. They asked me for my name and began to look in this thing they call the Book of Life. I guess they couldn't find it though, because this huge angel standing next to me grabbed me by the arm and started dragging me away. I was terrified. I had no idea what was going on. I asked the angel where he was taking me, but he didn't answer. So I asked him again. Finally, he told me that only those whose names were written in the Book of Life could enter heaven. And the rest would be condemned to hell forever. I was scared. The angel threw me into some kind of holding cell where I've been sitting and thinking for a long, long time. Do you want to know what I've been thinking about? I've been thinking about you.
Zach, you're a Christian. You told me so yourself. I mean, we talked about it 3 different times today. Kelly brought it up, and you laughed it off. Coach Adams brought it up, and you changed the subject. I mean, it came up right before the wreck. The question I can't get out of my mind is this, Zach. Why haven't you ever told me about how to become a Christian? I mean, you say you're my friend, but if you really were, you would have told me about this Jesus, told me how to escape this terrible place that I'm headed for. I can feel my heart pounding in my chest. The angels who have been chosen to cast me into hell are coming down the hallway. I can hear their footsteps. I've heard of this hell, Zach. They call it the lake of fire. I can't stand it, Zach. I'm terrified. The angels are at the door. Oh no. No! They're coming in and they're pointing at me. They're grabbing me and carrying me out of the room. I can already smell the burning sulfur and brimstone. I can see the edge of the cliff where it will burn. Zach, I am without hope. We're coming closer, closer, closer. My heart is bursting with fear. They're holding me over the flames. I'm gasped forever. Zach, they have thrown me in. Fire, pain, hell. Why, Zach? Why didn't you ever tell me about Jesus? Signed, your friend, Josh. P.S. Wish you were here. Wish you were here. Gagawin na natin sa ating presentation. Kaya na natin sila. Second Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Romans chapter 10 verse 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Ah!
ngayon na ang tamang panahon na magsisi at tanggapin si Kristo. Pero kung hindi ngayon, Pero kung hindi ngayon, kailan ba? Kailan ba? Iyak mo sa puso mo, sikay manunulangin. Iyak mo na ba? Ika'y mahulika. Mayroong tanging paraan, mananampalataya ka kay Jesus, ang iya'y maliligtas. Iyak mo ang ikaw ay ligtas. Iyak mo ang ikaw pinatawan na niya. Huwag nang magatubig, lumapit kay Jesus. Lalapit siya sa puso't maligtas. Alam mo ba sa puso mo, si Kristo ang sagot. Alam mo, kaibigan ko, mahal ka ng Diyos. Sa puso't maligtas. Iyak mo ang ikaw ay ligtas. Iyak mo ang ikaw pinatawan na niya. Huwag kang magatubig, lumapit kay Jesus. Lalapit siya sa puso't maligtas. Huwag nang magatubig, lumapit kay Jesus. Lalapit siya sa puso't maligtas. Iyak mo Amen po. Salamat po sa presentation po na yun. Po. Sana yung bawat isa nabuksan yung mga mata po natin. Po. Hindi namin kayo tinatakot lang. Po. Huwag niyo pong isipin yan. Hindi kami nandito para invite kayo at takutin lang. Pero ini-invite namin kayo dito para mabuksan yung puso niyo. Katotohanan po ng buhay, merong langit, may impyerno. At ito po yung dahilan bakit namin kayo ini-invite. Para mapunta kayo balang araw sa langit, hindi doon sa impyerno po na nakikita niyo po. Halimbawa pa lang po yun. Isipin mo yung isang tao na susunog hanggang. Hindi lang po ito sandali. At dahil mahal po namin kayo, ayaw namin na maranasan niyo po yun. Ayaw rin ng Panginoon. So, dito po tayo sa ating topic na po. Ang topic po natin ngayon is, there's a message God wants you to hear. Sige, next, brother, pakipindot yan. There's a message God wants you to hear. So, tayo na tayo, number 1 na.
There's a message God wants you to hear. Buksan natin yung Bible natin sa 1 John chapter 5 and verse 13. Kung meron kayong Bible, 1 John chapter 5 and verse 13. Sige, tayo lahat. Basahin lang natin po ito. Gusto ko pong i-explain po sa inyo na po. Yan yung mensahe po natin. Tayong lahat, na gusto namin, kayong lahat, po, tayong lahat, makapunta ng langit balang araw. Ang sabi po ng 1 John chapter 5 and verse 13, "These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God." Manalangin muna po tayo. Panginoon, salamat po sa napakinggan po namin. Salamat, Lord, dahil nabuksan po yung mga puso't isipan po namin. Panginoon, tulungan niyo po, naging preparation po ito na kung saan yung bawat isa, maintindihan po namin, Lord, na kailangan po namin malaman yung mga bagay, Lord, na galing po sa inyo pong salita. Meron pong mga iba't ibang nagtuturo po, Lord, o iba't ibang mga bagay na pinaniniwalaan namin. Pero dapat, Lord, yung paniniwalaan namin, yung mismong salita po ninyo, yung galing po sa inyo. Panginoon, tulungan niyo po ko sa pagsasalita ko. May bahagi po ito sa bawat isa. Puspusan niyo po kami ng banal na spirito na maramdaman po namin yung presensya po ninyo ngayon. At makita po namin, maliwanagan po kami na yung langit balang araw ay masigurado po namin. Panginoon, binibigay ko na lang po ito sa inyo. Kailangan po yung kapangyarihan niyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na tayo makupo. Salamat po sa inyo. So nakita po natin po yung kanina, yung patungkol sa impyerno, kagaya na sinabi ko, hindi namin kayo dinala dito para takutin. Dinala namin po kayo dito para masigurado niyo ako na hindi na kayo pupunta dun sa impyerno po na nakita niyo po kanina. Ako, isang halimbawa pa lang po ito. Pero sabi sa impyerno, doon ay meron talagang apoy na hindi nasusuko. Mamaya mag-aaralan po natin yun. Pero gusto namin malaman po ninyo na meron binigay naman yung Bible para makapunta ka ng langit. Ano yun? Manual. Ako. Ang Bible, yan yung manual ng buhay. Ako. Kaya unang gusto kong malaman niyo po is number 1, God wants you to have eternal life. God wants you to have eternal life. Sinabi po ng manual ng buhay na yung Diyos, ayaw kanya mapunta doon sa kanina na napanood niyo po. So meron akong manual po dito. Okay, meron kaming nabili na drill para sa church po namin. Manual ng Stanley o yung drill sa Tagalog ay ano po talaga yung drill? Barena. Ano po? So, kung bibili tayo ng isang barena at hindi mo alam kung ano yung binili mo o binigyan ka ng barena, hindi mo alam kung 110 siya o 220, anong dapat gagawin mo? Basahin yung manual para malaman mo. Tama po? Para alam mo gamitin. Yung barena ng binili namin, meron siya pinipindot doon sa gilid. Di ko alam kung ano yun. Ako. Kasi bakit? Hindi ko pa binasa yung manual. At hindi rin ako marunong sa pagkakarpentero. So, anong gagawin ko? Hindi ko alam paano. Alam ko lang, parang baril siya, ginaganon. Yun lang yung alam ko. Pero yung mga ibang pinipindot niya, hindi ko alam. So, anong gagawin ko? Basahin yung manual. Ngayon yung Bible, binigay yan manual ng buhay. Bakit? Pag kumakatok ako sa mga iba't ibang tao po, no? Sa mga bahay po nila, tinatanong ko, kayo po ba sigurado na langit balang araw? Sasabihin nila ay, siguro, sana, baka. Ako, pero matagal na ako sa loob ng simbahan namin. Meron ako nakusap po, for 26 years. Nagsuserve siya sa simbahan po nila. Ako, 26 years. Ganun kahaba. Ako, bawat araw po, nagsasabi po siya, naglilingkod po siya sa loob ng 26 years. O tinanong ko po sa kanya, o sige nga, sabi ko po, so sa loob ng 26 years, sigurado na kayo na balang araw lang yun. Sana, siguro, baka, parang sayang yung mga panahon ako, na pinaglingkod mo sa loob ng simbahan, pero hindi ka pa rin sigurado. Balang araw, langit. So balik tayo kanina doon sa verse natin, sa 1 John chapter 5 and verse 13. Kung tatagalugin po natin yan, sabi niya, these things have I written unto you. Ito ay sinulat ko sa inyo. Ano po daw yun? Yung Bible. Sabi niya, that believe on the name of the Son of God. Sa mga taong naniniwala sa anak ng Diyos, that ye may, ano po nagsulat? No, para malaman mo daw, that ye have
Para malaman mo daw na mayroong buhay na walang hanggan. So, binigay yung Bible para malaman daw ng isang tao, meron siyang buhay na walang hanggan. Ano po yung buhay na walang hanggan ito? Pag nakuha daw ng tao yan, diretso kang langit pag nakatay ka. Gusto niyo po ba yun? Balang araw, langit yung pupuntahan mo. Ako, na walang hanggan yung tinawag sa kanya. Ibig sabihin, dahil meron kang walang hanggan, hindi yan nawawala sa iyo. Ako. So, ano yung mga bagay na, yung title po natin is, There's a Message God Wants You to Hear. Ano yung bagay, ano yung balita na gusto malaman mo, sabi ng Diyos sa atin, na para malaman po natin. Ako, una sa lahat, meron daw buhay na walang hanggan. Pangalawa, sabi niya sa John chapter 14 and verse 2. John chapter 14 verse 2. Nilagay ko na rin po dyan. Sabi niya po dito, In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Ang Diyos, meron daw siyang inandang mansyon para sa atin. Sino gusto ng mansyon? Ay, yung iba ayaw niya hata? Opo? Siyempre. Opo. Gusto niya ng mansyon. Si God merong nireading mansyon para sa iyo. Opo. Gusto ni Lord lahat tayo, langit balang araw. At hindi lang yon. Gusto ng Diyos, meron kang mansyon. At sabi ng Bible, meron daw siyang hinandang mansyon sa iyo, sa kanyang tahanan. Pero bakit may impyerno? Opo. Kasi ayaw ng Diyos ang kasalanan. Opo. Ayaw ng Diyos po yan. Ang plano ng Diyos, lahat langit dapat balang araw. Lahat may mansyon dapat sa langit balang araw. Pero number 2 po tayo. Ang sabi niya po dito, sin will bring you to hell. Ang plano ng Diyos, lahat dapat langit. Pero nasira yung plano. Dahil lahat tayo nakagawa ng kasalanan. Ngayon ang tanong, sino ba yung perfecto dito? Wala. So lahat tayo, dahil meron tayong nagagawang kasalanan, sabi ng Romans chapter 6 and verse 23. Sinulat ko na rin dito sa taas na po para sa mga walang dalang Bible po. No? Sabi niya dito sa Romans chapter 6 and verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang sabi niya, for the wages of sin is death. Ang bayad ng kasalanan, kamatayan, impyerno. So ngayon ang tanong, sino ba sa atin yung walang nagagawang kasalanan? Wala. Lahat tayo ngayon, dahil dun sa kasalanan po na yun, may impyerno tayo. Na kung saan maniwala ka sa hindi, totoo ang impyerno. Merong mga nagsasabi, Pastor, maglalasingan na lang kami sa impyerno. Okay? Doon na lang kami, magkakasiyahan kami sa impyerno. Ang sabi po ng Bible sa Mark chapter 9 verse 44. Ang Bible, minsan meron siyang paulit-ulit na sinasabi. Ang sabi po ng Mark chapter 9 verse 44. Sa impyerno daw, sabi niya, where there were bulate, diet not. Ang bulate daw sa impyerno, hindi daw namamatay. And ano nakasulat po? Fire is not quenched. No? Pag quench yung parang maibsan, no? O mapatay. No? Kaya nga sabi, quench your thirst. Sabi ganyan, para, inom ka nito para matanggal, Gatorade. Inom ka para matanggal yung kuhaw mo. Yan. Ang sabi naman ng Bible, yung bulate daw sa impyerno, hindi daw namamatay. At yung apoy sa impyerno, hindi daw nasusugpo. Hindi mo pwedeng mapatay. At ilang beses niya po sinabi yan sa Bible? 3. Ang Bible, pag meron siyang sinabing paulit-ulit, ibig sabihin, meron siyang gustong ipaintindi sa iyo. Parang sa mga magulang, di ba? Yung nanay, minsan, katak ng katak, paulit-ulit. Bakit? Kasi meron siyang dinudukdok na prinsipyo po sa atin. Meron siyang gustong ipaintindi po sa atin. Tama po? Ang Bible, ganun din. Ang Bible, meron siyang dinidiin sa atin na kung saan sabi niya, para tingnan niyo to. Huwag niyo itong biruin. Kasi sabi ng Biblia, sa impyerno, merong bulate na hindi namamatay. At merong apoy na hindi nasusuko. Huwag niyong biruin yan. Seryoso po itong bagay. Kung hindi po ito seryoso, huwag na lang kaming magpakapagod na ganito. Huwag na lang namin kayo invite sa church. At huwag na rin tayo magsimba. Kung lahat naman tayo pala, diretso tayong langit, huwag na tayo magsimba. Magpakapalit na lang tayo lahat. Nakukuha niyo po. Huwag na tayo mag-effort ng ganitong bagay.
Pero dahil hindi ito yung paraan, no? At si Kristo yung paraan, tandaan niyo po, kaya ginagawa namin ito. Kaya ini-invite namin kayo. Kasi gusto namin po, no? Ayaw namin na dumating kayo sa ganung punto. Nalaman namin kung paano makapunta ng langit. At madamot kami kung hindi namin ibabahagi po sa inyo. Ako, kung tatanungin niyo ako, sigurado ba ako langit parang araw? Sigurado ako. Yung mga ibang miyembro po dito, yung mga nag-attend dito, sigurado ba sila sa langit parang araw? Sigurado sila. Paano namin nalaman? Nabasa po namin sa manual. Ito yung manual. Ay, pastor, ito yung paniniwala kasi namin. O kaya ito yung religion ko, mabubuhay ako dito, mamamatay ako dito. Sa religion mo ba na yan? Nakakasigurado ka na langit yung pupuntahan mo ba ng araw? Pastor, hindi. Bakit pinipili mo na mamatay ka dyan? Nakuha niyo po ako. Ba't pipili mo, mabubuhay ako dito, mamamatay na ako dito? Paano? Sabi mo, hindi ka sigurado. Paano kung impyerno ka pala? Gusto mo bang mamatay sa religion na yan? Pastor, napunta tayo sa usapang religion. Dito po sa church po nito, hindi namin tinuturo yung religion. Bakit po? Number 3, sabi niya po dito, your good works cannot save you. Ang mabuting gawa, hindi yan ang magliligtas po sa'yo. Po, ang sabi po ng Bible sa Isaiah 64:6, po, Isaiah 64:6. Pastor, sige, magpakabait ako para makapunta akong langit balang araw. Ang sabi ng Bible po sa Isaiah 64:6, sabi niya po dito, but we are all as unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. Sa Tagalog, naging marumi daw tayo. At sabi niya, lahat daw ng kapwiran natin o yung mabuting gawa na pinagmamalaki natin, may halimbawa ako mamaya, ano po? Yung lahat ng kabutihan na ginagawa po natin, ang sabi ng Bible, lahat po daw yan ay filthy rags. May halimbawa ko po, no? Na kung saan sa itong gatas, no po? Ang sabi ng Bible, kahit ikaw pa yung pinakamabuting tao, halimbawa po natin to, mabuti kang tao, pinuno na po, ayan, malinis. Kita niyo po, kabutihan mo ito. Sino gusto ng gata? Malinis po ito, no? Okay. So, halimbawa natin, sino yung gusto? O, tayo dito, siyempre. Ayan. Sino? Alam mo ba kayo? Malinis to. Okay, malinis to. Dali na, dali. So, iinumin ba niya? Malinis. Malinis yan. Yan. So, walang magdududa, no? Iinumin niya. Kasi bakit? Malinis. Sabihin na natin, lahat ng kabutihan natin, pinakagawa mo na. Malinis ka sa harap ng Panginoon. So, kung ganito ka kalinis, ibig sabihin po nito, ano po? Perfecto ka. Lahat kabutihan. Walang kasalanan. Iinumin mo ba? Iinumin mo. Sarap, no? Okay. Pero ganitong gawin natin. So, mayroong insecticide dito. Palugin muna natin para mas masarap siya. Sayang to, bawasan nyo muna kaya. Ito itong buwas na, yung buwas na. Okay? Pakibawas nga. Sige, explain lang natin ako. Kalatiin mo, sayang. Okay. So ngayon, iinumin nila, kabutihan. Katanggap-tanggap. Okay, mapapayat pa mo ito. O yan. Ngayon, pag-usapan natin yung kasalanan. Pastor, konti lang yung kasalanan ko. Konti lang mo rin yung spray ko kanina. Ganoon lang, di ba? Parang sumitsip lang siya, di ba po? So ngayon, sa kapiranggot na kasalanan natin, ito yung kabutihan na inahain natin sa Panginoon. Puno na po. Imagine niyo puno yan. Binawasan lang natin. Po. Sayang yan. Patang lang na kasalanan. Yung pinagmamalaki natin sa Diyos. Na kung sabi, konti lang naman yung kasalanan ko eh. O ilagay natin doon. O ngayon, tanong. Sino yung iinom dyan? Pero po ba? Bigyan ko kayo ng 1,000. Kulang pang pang-hospital yung pastor. Yun yung budget ko eh. Pero hindi minimum, di ba po?
Kahit siguro bigyan ka ng 10,000 eh. Di ba po? Kahit bigyan ka siguro ng 20,000. Anong gagawin niyo po? Hindi niyo inumin ito. Eh, puti lang naman eh. Minsan po, tinatrato natin po yung Diyos na, kapiranggot lang naman, baka pwede niyang pagbigyan, papuntang langit, palang araw. Huwag niyo inimig po yan, baka may malasong dito. Kapiranggot lang naman. Patag lang naman. Lahat, kabutihan po, puno yun. O pinatak lang natin, tapos gusto mong painom sa Diyos. Hindi po pwede yun. Ikaw nga, hindi mo inumin eh. Nakuha niyo po? So, ibig sabihin, lahat ng kabutihan mo ngayon, kahit punong-puno pa yung basong yan, punong-puno ka pa ng kabutihan, malagyan ka lang ng isang kapiranggot na kasalanan, hindi pa rin pwede. Kulang pa rin yun. Aayawin pa rin ng Diyos po yun. Nakukuha niyo po ako. Amen po ba? So, dapat maliwanagan po tayo dyan. Hindi dahil sa kabutihan mo, kaya maliligtas ka. Number 4, sabi ko sandali lang po tayo. Ito na yung last. Jesus Christ can save you. Apo. Si Kristo lamang yung tanging paraan papuntang langit balang araw. Wala na pong iba. Mabait ka, matulungin ka, marami kang ginawa sa simbahan mo, palasimba ka, paladasal ka, sundin mo man yung 10 utos. Pastor, pinipilit ko sundin yung 10 utos. Kaya natanong, sa 10 utos na yan, kaya mo ba gawin lahat yan? 10 na ano? Isa sa 10 utos po is huwag kang magsisinungaling, huwag kang magsasabi ng kasinungalingan sa kapwa mo. Ang tanong, yun pa nga lang eh, isa pa lang babanggitin ko, pasado ka. Wala po, di ba? So kahit isang kapiranggot lang, na pagkakamali sa 10 utos, babagsak po tayong lahat. So ibig sabihin, hindi natin pwedeng siya yung maging standard o yung maging dahilan, kabutihan, para makapunta ng langit kasi lahat po tayo mabibitin. Hindi yan yung paraan papuntang langit. Kung hindi, number 4, kamukha sinabi ko kanina, si Kristo lang yung tagapagligtas. Wala nang iba. Pag kumatok po tayo sa langit, hindi tatanungin anong religion mo. Katoliko ka ba? Born again ka ba? Iglesia ka ba? Baptist ka ba? Jehovah's Witness ka ba? Mormon ka ba? Muslim ka ba? Walang ganon pagkakatok ka sa langit. Ang tatanungin lang is, may Kristo ka ba? Parte ka ba ng pamilya ng Diyos? Kayo nga po sa bahay nyo, meron bang may kumakatok? Patiri, gusto mo tumira po sa niya, pwede makitira? Hindi nyo kakilala. Papatirahin nyo? Hindi nyo kakilala? Hindi. Pero kung anak mo yan, kumatok, siyempre dun sa nakatira, papatirahin nyo. Tama po ba? Ganun din sa langit. Hindi pwedeng kumatok ka lang, papasukin nyo ako, hindi tatanungin kung anong religion mo, kung ano yung relasyon mo. Sino ka ba? Anak ka ba? Parte ka ba ng pamilya namin? Kaya doon ka lang papapasukin. Ngayon, paano maging parte ng pamilya ng Diyos na po? Paano tayo na sinasabi, si Kristo yung tagapagligtas? Ano pa ito? Ako. Ang sabi po ng Bible, meron tayo dyan sa John chapter 3 and verse 16. Nandito rin sa likod ko, pero dito rin lang sa taas ako. Ang sabi niya po dito, for God so loved. Pag sinabing I love you, ano ibig sabihin nun sa Tagalog? Makikita. Pag sinabing I love you so much, okay, mas natintindihan niya po, no? Sabi niya, for God so loved. Hindi niya lang God loved the world. Kung hindi sabi niya, for God so loved. Ganun katindi yung pagmamahal ng Diyos that He gave His only begotten Son. Na ipinadala daw si Kristo. Para saan? Anong gagawin ni Kristo? Mapako siya saan? Bush. Sabi niya, si Kristo daw, sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him. Kung sino daw yung naniwala kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, should not perish. Hindi na daw mapapahamak sa impyerno kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. May sinabing religion? Wala. May sinabing good works? Wala. Ang sabi lang is, kung sino din nanampalataya kay Kristo, hindi na daw mapapahamak sa impyerno. Ngayon ang tanong, gusto mo ba na hindi mapahamak sa impyerno? Siyempre naman. Sundin natin yung sinabi niya. Kailangan mo daw maniwala, manampalataya kay Kristo. Na siya yung papuntang langit,
hindi sa mabuting gawa. Ngayon ang tanong, nung pinadala si Kristo sa krus, hinayad niya yung kasalanan ng sanlibutan. Tama po? Natapos na sa krus, di ba? Alam niyan. Tinubos yung kasalanan nating lahat. Ngayon ang tanong, dahil tinubos na, ibig sabihin, bayad na ba lahat? Okay? Kasi tinubos eh. Hinayad ni Kristo yung kasalanan natin. Ibig sabihin ba, bayad na ba lahat? So, ganito po siya, explain ko na mas maayos. Kunwari, doktor ako. Lahat kayo may sakit. Ang sabi ko, o sige, dahil kayo lahat may sakit, alam ko, hindi kaya yung gamot na ito, kasi itong gamot na ito is 20,000 isa. Nakita na yung gamot na ito. Mahal, no? Kaya niya maglabas na 20,000 o 100,000 isa. Patay tayo noon. Hindi ka gagaling kung gano'ng kamahal yung gamot. Ano po? Saan ka kukuha ng pera? Pero sabi ko, dahil doktor ako, at mayaman ako, ito yung gamot, lalagay ko dito, ibibigay ko sa inyo, pinayad ko na. Ito na, tag-isa-isa kayo. Ngayon, kayo lahat may sakit. Anong gagawin mo? May desisyon ka. Iwan mo lang dyan yung gamot na nandito na, o kukunin mo at inumin mo. So kahit anong gawin mo, kung tinitignan mo lang yan, gusto kong gumaling. Tinitignan mo lang, gagaling ka. Hindi po. Kailangan mo, anong gawin mo? Kunin, inumin. Ganyan din ang papuntang langit mo. Lahat tayo may kasalanan. Lahat tayo may sakit. Pero si Kristo, siya yung nagbayad ng kasalanan natin lahat. Ang kailangan mong gawin, tanggapin mo yung ginawa niya at sarilingin mo. Isa puso mo. Paano po yun? Ang sabi ng Biblia, meron daw tayong tatlong kailangan gawin. Una, kailangan mong aminin na meron kang kasalanan. Pangalawa, kailangan mong pagsisihan ng kasalanan. Kailangan mong iwan yan, may atraso ka sa Diyos eh. Paano ka hihingi ng gamot kung meron kang atraso sa tao? Kung kailangan may atraso, sabi ko ito yung gamot, pero galit ako sa iyo. O, tingin mo makakuha ka ng gamot? Hindi, may atraso ka eh. So, anong gagawin mo? Hingi ka muna ng tawad. Patawad po, please, kailangan ko ng gamot, bigyan niyo po ako. Kailangan ko gumaling sa sakit ko. Nakuha niyo po? Ganon din sa Panginoon, hindi lang pwedeng, Lord, dalhin niyo ako sa langit, hindi. Magsisi ka muna. Hingi ka muna talaga ng tawad na totoo sa puso mo. At yung huli, doon ka humingi, Lord, please, kailangan kong gamot. Kailangan ko si Kristo at tanggapin mo na si Kristo yung papuntang langit balang araw. Wala na pong iba. Hindi, ulitin ko, hindi yan sa mabuting gawa. Pasukan mo lahat ng religion, hindi yan. Kung ang religion lang pala ang magliligtas sa atin o ang simbahan lang pala ang magliligtas sa atin at yan yung magdadala sa atin sa langit, dapat simbahan yung pinadala ng Diyos. Dapat sinabi niya sa Biblia, simbahan yung magpupunta sa iyo sa langit balang araw. Pero wala. Walang ganun. Ang sabi, si Kristo yung daan, katotohanan at ang buhay. Walang pupunta sa Ama kung hindi dahil lang kay Kristo. Ito po yung apat na mensahe na gustong sabihin po sa atin ng Diyos. Una sa lahat, mahal ka ng Diyos at gusto niya magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, ang kasalanan, yun yung magdadala sa iyo sa impyerno. Pangatlo, kahit anong gawin mo, kahit mabait ka pa, tinulungan mo na lahat ng tao, hindi yan ang magdadala sa iyo sa langit. Wala kang dinayang tao, walang masama sa mga yon. Pero kahit katulad ng gatas, kahit gano'n ka pakabuti, isang patak lang ng kasalanan. Ngayon, sino sa atin yung masasabi mo? May isang patak ka lang ng kasalanan. Wala sa atin dito. Lahat po tayo, marami nagagawang kasalanan. O sabihin na natin, nakagawa ka ng isang kasalanan sa isang araw. Sa loob ng isang taon, ilan yung kasalanan mo? Ay, kahaba, ano po? Ang dami. 365. Ngayon, pag lalong tumatanda ka, lalong dumadami. Nakukuha niyo ba? So, ibig sabihin, hindi yung mabuting gawa yung magdadala sa iyo sa langit. Okay po. At yung huli, number 4, tapos na po tayo. Si Kristo, siya yung magdadala sa iyo sa langit. Pero ang tanong, humingi ka na ba ng tulong sa Kanya? Nadali ka niya sa langit para pag ginawa mo daw ito, sabi ng Biblia, mabibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Hindi mo na mararanasan po yung kaninang napanood niyo po may impyerno. Ayaw namin kayo pumunta doon. Kaya nga kahit hindi po kami kakilala, in-invite kami ng invite po sa inyo.
ginagawa namin ng paraan po ito. Kasi ayaw namin kahit isa sa inyo mapunta sa impyerno. Yung mga mahal namin po sa buhay, pinag-pray po namin kayo. Oh. Kayo, i-invite kayo ng mga mahal nyo sa buhay. Nandito po kayo ngayon. Pinag-pray namin kayo. Meron kami ginawa po, buong 24 hours, nag-pray po kami. Bawat isa sa amin, tag-isang oras. Meron madaling araw na nag-pray. 1 o'clock, 2 o'clock, madaling araw, 3 o'clock. Pinag-pray po namin kayo. Bakit? Kasi seryoso po ito. Pwede mong gawin biro, pero seryoso. Pwede mong gawin lahat, joke to. Ako. Tapos balang araw, totoo pala to, lugi ka. Lugi ka. Pwede kang hindi maniwala po dito, ay hindi, sa religion namin, o ano, hindi pinaniniwalaan namin, o kaya, walang pinaniniwalaan. Yung lupa, yan ang impyerno. Ako. Pag hindi pinaniwalaan ko, ikaw yung lugi ka. Ako. Hindi po kami. At gusto namin malaman nyo na mahal namin kayo. In-invite namin kayo. Gusto namin langit kayo lahat para kami. Kasi, sa ayaw sa gusto mo, ito po yung topic na ayaw pinag-usapan, no? Yung kamatayan. Pero sa ayaw sa gusto mo, pupunta ka din dyan. Pastor, bata pa ako, matagal pa. Sigurado ka. Sigurado ka. Alam mo ba yung bukas? Pastor, hindi ko pa maiwan yung mga kasalanan. Ba't hindi pa iwan? Tandaan mo, nasa huli yung pagsisisi ko. Baka mamaya, naglalaro ka pa sa kasalanan, bandang huli, bigla kang namatay, at may impyerno ka. Maaalala mo nun, itong pinag-usapan natin. Sayang, sisigaw ka sa impyerno, sayang sana ginawa ko na mo. Pero muli, diba yung pagsisisi, nasa mo. Tandaan niyo po, kahit anong sigaw mo dun sa impyerno, yung mga narinig nyo, yung mga napanood nyo, kahit anong sigaw mo sa impyerno, huli na po na. Wala po kami magagawa. Kahit pagdasal ka ng maraming pastor, kahit sino pa magdasal sa'yo, wala na po. Huli na nga. So, gawin natin, ngayon pa lang, magsisi ka na. Ayusin na natin po yung buhay natin. Pagsisiyan na yung kasalanan, yan yung magdadala sa'yo sa impyerno. Opo. Hingi ka na ng tulong kay Kristo na dali ka niya sa langit balang araw. Para balang araw, kung dumating ka man dun sa kamatayan, ready ka. Langit yung pupuntahan mo. At hindi mo na mararanasan yung paghihirap. Yan yung mensahe galing sa Bible na gustong ng Diyos na malaman mo. Naturo po sa akin, nalaman ko, nabasa ko na yung Bible, magmula harap hanggang likod. May higit 12 beses na wala akong nakitang purgatorio. Langit lang at impyerno. Kung sino yung may Kristo, langit siya. Kung sino yung walang Kristo, impyerno siya. Tayong lahat po, pinipre-pray ko. At gusto namin langit po. Hindi ba pa pwede na kung saan dumating ka na gano'n sa punto na, Lord, please, sige nga, ayoko pumunta doon. Nakakatakot, Pastor, tinatakot mo po kami. Kung yan yung magiging dahilan po para tanggapin mo si Kristo, sige, tinatakot po namin po. Pero katotohanan ng buhay, matakot ka, po, kasi ayaw namin kayo mapunta po doon. Mahal ka ng Diyos. Kaya nga binigay niya si Kristo para sa atin. Ayaw ka niya mapunta doon. Pastor, mapagmahal yung Diyos, di niya ako dadalhin doon. Ayaw ka niyang dalhin doon. Pero gumawa na siya ng paraan Binigyan niya si Kristo. Ngayon, kung kahit anong gawin niya ngayon, kung ikaw, ayaw mo naman tanggapin yung gamot. Kung ako, doktor ako, binigay ko na nga sa inyo yung gamot Ayaw mo pang inumin, may magagawa pa ba ako? Wala na. So, ganun din sa Diyos. Binigyan na niya yung gamot. Si Kristo yung gamot. Kung ayaw mo tanggapin, nasa desisyon mo kung walang sapilitan sa ginatong desisyon. Tandaan nyo, ano pa yung religion mo, ano pa yung nalalaman mo, ano yung prinsipyo mo sa buhay, ano yung paniniwala mo, pero at the end of the day, ito yung tama. At kapag hindi mo sinunod ang manual, masisira ang gamit. Pero pag sinunod mo yung manual, magiging okay yung buhay mo. Gusto mo ba maging okay yung buhay mo? At balang araw, langit. 3 simpleng bagay, ulitin ko. Minsan ba sa buhay mo, inamin mo na ba na meron kang kasalanan? Minsan ba sa buhay mo, sabi mo, Lord, patawad po, yung taos puso sa mga kasalanan mo.
At sabihin mo lang, Lord Jesus, dali mo ko sa langit para araw. Tapos sasabihin niyo salitang sa pangalan ni Jesus, amen. At do'y magiging dahilan na kung saan. Sabi ng Biblia, mabibigyan ka daw ng buhay na walang hanggan. Gusto niyo po ba yun? Kung gusto mo, sige, tayo po tayo lahat. Tapos na po tayo. Sabi ko sa inyo, sandali lang po tayo. Hindi man po tayo nakaisang oras. Eh, papagbigay niyo kami. Mga ilang minuto na lang po, matatapos na rin tayo. Pero kung isa dito, ano po, habang pinapatugtog yung invitation sa pakiinala ko natin. Habang pinapatugtog po yung invitation song na po, meron po ba dito na kung saan masabi mo, sige, nakapikit na mata na kayo ko yung ulo. Huwag po kayo mahiya. Huwag natin gawin na yung kahit nahihiya ka, yan pa yung magdadala sa iyo sa impyerno. Sige po, habang nakapikit na mata na kayo ko yung ulo. Kung hindi ka pa sigurado, balang araw lang. Sige po, wala na magsisilip. Ako lang po. Kung hindi ka pa sigurado, balang araw lang. Pwede niyo po mong itaas yung kamay mo. Sige po, huwag po kayo mahiya. Sarili-sarili yan. Hindi pa ako sigurado, pastor, na langit parang araw. Sige, taas mo yung kamay po yan. Sige, may mga nagtaas na kamay. Pastor, hindi ko pa sigurado na langit yung pupuntahan ko parang araw. Pag namatay yung bukas, hindi pa. Sige, salamat. Nagtaas na kamay, pwede nyo yung ibaba. Salamat sa iyo. Pero pa po ba na hindi pa nagtaas ng kamay? Salamat sa inyo. Hindi pa kayo sigurado, balang araw langit. Pastor, pag namatay ako, hindi ko pa alam kung langit ako o impyerno ako. Meron pa po ba? Ngayon, sa mga nagtaas ng kamay, pakinggan niyo po ako ha. Sa mga nagtaas ng kamay. Ang sabi ng Biblia, si Kristo napako sa krus para pagbayaran yung kasalanan ng sanlibutan. Tayong lahat. Pero kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo pa tinanggap yun, hindi mababayaran yung kasalanan mo. Ikaw yung magbabayad ng kasalanan mo at pagbabayaran mo yan sa impyerno. Ngayon, paano makapunta sa langit? Kailangan natin tanggapin na si Kristo yung tagapagligtas. Aminin mo na meron kang kasalanan at pagsisiyan yung kasalanan. Kung ikaw hindi ka pa sigurado, sa mga nagtaas ng kamay, no? Hindi ka pa sigurado balang araw langit. Pikit mo yung mata mo, yung mo yung ulo mo. Magsasabi po ako ng salita. Ito. At yung salita po na ito, sundin mo. Akuin mo na sarili mo. Manalangin tayo sa Panginoon ngayon. At tapos, taus-puso dapat na nanalangin ka rin at naniniwala ko si Kristo. Paniwala mo na si Kristo, pinapakinggan niya po tayo. Kaya naniniwala ko, hindi aksidenteng nandito ka. Kung hindi ka pa sigurado balang araw langit, pwede ka ba sumabay sa panalangin na ito? So pag sinabi mo, Panginoon, sumunod ka sa panalangin na ito, pero dapat itaus-puso mo. Sige po, manalangin tayo. Panginoon, ginaamin ko po na ako ay may kasalanan sa inyo. Panginoon, patawad po sa lahat ng mga nagawang kasalanan ko sa inyo. Linisin niyo po ako sa lahat ng ito. At Lord Jesus, dalhin niyo po ako sa langit balang araw. Tinatanggap kita bilang sarili kong Diyos at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So ginawa niyo po yan. Ang pangako po sa atin ng Panginoon, pabibigyan ka ng buhay na walang hanggan. At magiging kasama ka sa pamilya ng Diyos. Magiging anak ka niya. Nabigyan ka ng kapangyarihan po na ganyan. Pagtiwalaan niyo po yun. Si Kristo yung tanging paraan papuntang langit balang araw. Wala na pong iba. Hindi sa mabuting gawa o kahit ano. Ngayon, kung hindi ka pa rin sigurado balang araw lagi, gusto niyo pong masigurado, yung talagang ma-sure mo, 100% na po. Pwede ba na lumapit po kayo dito sa harapan? Meron lang po kami, meron pong isa sa inyo na tutulong para magbahagi po sa inyo ng mas maliwanag pa po. Meron po ba? O gusto mo taas mo na lang kami mo, nahiya ka, kami mismo lalapit sa iyo. Pastor, hindi pa rin ako sigurado, balang araw, langit. Pwede niyo po ba itaas yung kamay niyo? At gusto namin, o dito sa likod, meron, sakali. Dito sa likod, meron doon. Yan, yung isang bata doon, yung mga bata doon. Sige. O sakali, patulong tayo, no? Yan, sige.
Meron pa po ba na hindi ka pa sigurado balang araw, langit yung pupuntahan mo? Sige, meron pa doon. Yan, sige. Pakitignan nyo yung mga nagtaas ng kamay mo po. Ibabahagi namin sa inyo yung kasiguraduhan. Kasi gusto namin, kung yun yung dahilan, ba't namin kayo in-invite po dito? Bakit kami may event dito? Kasi gusto namin na kayong lahat, langit yung mapupuntahan nyo balang araw. Sa mga bisita po natin, meron po ba na hindi po kayo sigurado na langit balang araw? Meron po ba? Yung taas ng kamay. Parang may nagtap ng taas ng kamay dito. I-check nyo nga dito. Yan, meron pang hindi pa sigurado na langit balang araw. Kahit bata ka, matanda ka, po, kailangan masigurado natin. Seryoso po ito, po. Gusto namin na malaman nyo na yung huwag kayong aalis dito na hindi kayo sigurado na langit yung mapupuntahan nyo. Meron pa po ba? Sige po, bibigyan ko na kayo ng mga ilang minuto pa. Po. Meron pa po ba? Na hindi pa rin sigurado. Basta gusto ko masigurado na langit ako parang araw. Ayoko mapunta dun sa napanood natin na skit na po. Opo, skit man lang po yun, pero katotohanan ng buhay. Kung wala kang Kristo sa puso, kung hanggang ngayon hindi ka pa rin sigurado, pwede ka mapunta doon sa Eterno. Meron pa po ba? Hindi pa rin sigurado. Walang araw, lagi. Meron pa po ba? Okay, sige po. Manalangin po tayo. Salamat po sa inyo lahat. Basta huwag po kayo mahiya. Nandito po ako. Makakausap po mamaya. Kung nahihiya po kayo magtaas, pwede nyo kausapin ng personal. Tinuturo namin sa inyo yung kasiguraduhan balang araw langit. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa napakinggan po namin ang salita po ninyo. Panginoon, dinadalahin ko po yung bawat isa na kung saan, wag po silang aalis po dito na hindi pa rin po sila sigurado na langit po yung mapupuntahan dito. Salamat Lord sa mga bata po dumalo at sa mga bisita po namin. Naniniwala ko Lord kung kanina sumabay po sila sa panalangin ng taus-puso po na inamin na meron silang kasalanan. Pinagsisihan yung kasalanan nila at tumingin sila ng tulong po sa inyo na dalhin po sila sa langit parang araw. Ang sabi niyo po sa inyo salita, dadalhin niyo po sila doon. Panginoon, mapurihan po kayo Lord sa lahat ng bagay po nito. Salamat Lord sa mga bata na nakapunta. Panginoon, tulungan niyo po sila na dumating rin po sa punto na sila rin po ay langit ang kasiguraduhan. Mapurihan po kayo Lord sa lahat ng bagay po nito. Salamat Panginoon, dahil naging maayos po lahat, papurihan po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, thank you po sa inyo lahat. Pwede po makawag muna po sa galit. Okay. So, ulitin ko po ha. Tapos na po tayo. Huwag po kayo mag-alala. Sa balila po tayo, kagaya na sinabi.